Okay, so kumusta po ang lahat? Kumusta po kayo? Are you? Mabuti po kami, kuya, mabuti. Ayan, By mabuti. God's grace, bro. Salamat sa Panginoong Diyos. Salamat sa Panginoon. Yun, bro. Right, lumalaban ba? Umiiyak? Kaya pa ba? Or whatever is going through in your life? So, nananatili po ba tayong matatag? Mananatili po ba tayong matibay? So, alright. So, yung title po ng topic natin for today is, alright. So, may tanong po dito, first blood, ano ang umaaliw sa inyo sa panahon po ng mga bagyo? What comforts you? Kung sa English pa po. Ano yung umaaliw sa inyo? May bagyo na, may trials, may uncertainty sa buhay nyo. What makes you comfort? Meron bang bagay na nakapagko-comfort sa inyo? Kung anong Po, isang Brother bagay. Mark. Sige po, Mamiglo. Oo. Ako ang nagiging comfort ko in times of struggle, yung mga bagyo, marami ang klaseng bagyo sa buhay natin. Sabi nga 'di ba, ang problema ay laging nandyan. Huwag mong tambayan. Daanan mo lang 'yan. And then what I do is to pray. To pray and pagka yung maraming pumapasok sa isipan ko, prayer and nakikinig po ako ng mga praise and worship songs. Yun ang ginagawa ko. And at times na mag-isa ako dito sa bahay, nag-doing households, nag-ano po ako, naka-Bluetooth yung ano namin. So, nagpapatugtog ako. Ang ingay nasa labas, pero dito sa loob suwabe lang. So, ibig sabihin, mag-isa ka lang, tapos ang dami mong ginagawa, or nasa problema, nasa panahon ka ng problema, spend time with God. Yun lang ang sa akin. Thank you, Mark. Alright, praise God, Mamiglo. So, vital sa atin yung prayer. Vital talaga sa atin, no? So, thank you for sharing. Meron pa ba? Meron pa mag-share? What Yes, comforts you? bro. Yan, Yes, si bro. Brother Ren. Sa akin naman, ang umaaliw sa akin, mga times na parang lungkot na lungkot ako, parang di ko alam kung anong gagawin ko. Yung salita lang talaga ng Panginoon. Tapos yung mga hymns, yung mga lumang kanta na kahit minus one lang, tapos habang nagbabasa ng salita ng Panginoon, na nagmimeditate talaga sa mga salita ng Panginoon para mag-renewed sa ating isipan. Sabi nga dun sa Romans 12 chapter 12 verse 2 na renew your mind. So, kailangan talaga natin is ma-renew tayo ng salita ng Panginoon sa ating buhay. Yun lang, Brother Mark. Thank you, Brother Ren. Oo, isa din yon yung magpatugtog ka ng mga worship song. I actually do that. So, every morning nagpapatugtog ako and then nakikinig ng mga iba't ibang preaching sa YouTube. Ayan, praise God. So, uh, basically, yun talaga yun nagbibigay sa atin ng comfort. Alright? Okay. So, natanong ko kanina na sometimes yung ating title, the word na God is in control, kasi madalas pag nandyan na yung bagyo, natataranta na tayo. Right? So, hindi natin alam yung gagawin natin. So, nawawala na yung salitang God is in control. So, kapag tinanong mo yung tao yeah, Kuya Ron, welcome. Good afternoon. So, God is in control. Ano ba yung ibig sabihin ng God is in control? Igana, lalaliman po natin yung ating pakahulugan para manamnam natin yung ano bang ibig sabihin ng God is in control. So, sabi po dito, God is in control means that despite life's uncertainties,
or challenges, everything ultimately happens according to God's will and purpose. Sa madaling salita po, sa kabila po ng mga pinagdadaanan natin, mga biglaan, hindi natin inaasahan na pangyayari sa ating buhay o anumang kabigatan, anumang pagsubok, lahat yan alam ng Diyos. Hindi po mangyayari yan nang hindi po pinahintulutan ng ating Panginoon. And kapag sinabi natin na God is in control, hindi lang po sa bibig, hindi lang po lumalabas sa bibig natin. Dapat po nasa puso natin, nasa isip natin, nasa pagkatao natin, maging sa ating kaluluwa. Yan ang ibig niyang sabihin ng God is in control. Kaya kung gaano po yan katutuo at gaano katutuo ang Diyos sa inyo, mabigat ang dating niyan. Because it will give you comfort. It will give you peace. Magkakaroon ka ng kapayapaan at magkakaroon po kayo ng calmness. Magiging relax kayo. Okay? Mas magiging malinaw ang isip nyo. Okay? So, next slide, Kuya Mike. Okay. So, in Acts 26, 31 to 32 verse, is ito yung, kung maaalala nyo, yan yung ating napag-aralan ng mga previous natin. So, this is the trial of Paul, kasi si Paul naman yung pag-uusapan natin. So, sa madaling salita po, as si Paul is under trial, and to cut the story short, siya po ay pinalaya. Okay? So, nung tinitingnan ko, okay, anong significance nito? So, kapag binasa nyo, this man hasn't done anything to deserve death or imprisonment. So, meron po kayong maaalala dyan eh. Laliman nyo lang ng konti. Meron ba kayong naaalala? Okay, sige. So, maaalala natin ang ating Panginoong Hesus. Diba? Nung nandun siya, sa harapan po ng mga Sadduceo, ng mga Roman leaders, ang sabi sa kanya, may nagsabi, which is verse 32. So, this man hasn't done anything to deserve death or imprisonment. So, si Jesus, it's a symbol of Jesus Christ. And in verse 32, ang sabi doon, he could have been set free if he hadn't appealed to Caesar. So, si Pontius Pilate, ama, naghugas eh. Sounds familiar, magkatulad talaga. Naghugas, sabi po ni Agrippa, sige, malaya ka na sana po eh. But because you wish, gusto mong umapila sa emperador, so be it. Okay. So, gawin mo kung anong gusto mo. So, but take note na ito po ay orchestration ng God. Okay? Orchestration ng Diyos kasi from the beginning, when Paul encountered Jesus Christ, sinabi ng Panginoong Hesus yung plano niya at purpose sa buhay ni Paul. So, orchestration pa rin yan ng Panginoon, kaya nangyari yan. Next slide, Kuya Mike. Alright. So, ito yung focus natin. Ang buong chapter ng Acts 27, which is the climax of the passage of the chapter is verse 22 to 25. So, may Bible kayo, at I'm assuming na may Bible naman tayong lahat. So, basahin nyo lang po para sa context. Anong talagang konteksto ng ating pag-uusapan. So, ito po ay the last journey of Paul. Ito na po yung last na paglalakbay niya bilang misyonaryo. So, pakibasa naman, Brother Ren. Acts 27, 22 to 25. And now I urge you to take heart, for there will be no loss of life among you, but only of the sheep. Verse 23. For there stood by me this night an angel of God, to whom I belong and whom I serve, saying, do not be afraid, Paul. You must be brought before Caesar. And indeed, God has granted you all those who sail with you.
Therefore, take heart, men, for I believe God that it will be just as it was told me. Yan, praise God. So, yan yung verse, encouragement ni Paul sa mga kasama niya po sa barko. Kasi emphasize po natin mamaya, explain natin further what was happening. So, nagkaroon ng bagyo, and in-encourage po ni Paul yung kanyang mga kasama sa barko. And yung naka-highlights po na word, take heart. Do not be afraid. And take heart. So, it's the same. Encouragement. Pag pinalakas niya yung loob ng kanyang mga kasama. Next slide. Okay, para meron tayong overview. So this is the last journey of Paul, sabi ko kanina, bilang missionary. Okay? So yan yung overview niya. Pumunta siya ng Galatia, pumunta po siya ng Cappadocia, Pamphylia, Lycia, and Cyprus. Yan po yung doon sila napadpad, which is Malta. Ang sabi doon sa Bible. But today, I believe, kung hindi po ako nagkakamali po, yung Cyprus. So yung arrow, yan na po yung simula, the large arrow, makikita nyo po yan kung saan papunta. And the word Atalia, I think that's the Italy. Okay, sa Rome. So itong last journey ni Paul, pupunta siya ng Rome. Tama? Okay, get you yung point. So pupunta po siya ng Rome. And to cut the story short, nangyari yung bagyo, nakaligtas sila. Nung makaligtas sila, napadpad sila sa isang island which is called Malta. And then, nung nagka-bonfire, gumawa sila ng bonfire, yung kahoy na nagsiga. So, Paul was beaten by a snake. And hindi po siya namatay. Okay? So, napadpad po sila doon. And then, what's the significance? So, sa lahat po ng pinagdaanan ni Paul, okay, which dyan sa room, nung sila nasa room na, so doon na po siya binawian ng buhay. Because yung mission ng Panginoon is tapos na. Okay? So, yan po ang overview niyan. Kaya, God is in control. Keep courage. So, si Paul, malinaw na malinaw. God is in control in his life because he has that courage. At that courage, nagmumula pa rin po sa ating Panginoon. Binugbog siya, ano pang naranasan ni Paul? Bagyo sa buhay niya. Pinagtangkaan yung buhay niya, binatigo siya, pinagpapalo siya, and he was on the trial na pwedeng mangyari na life sentence or lethal injection ang mangyayari sa kanya. Okay? So, dahil po sa pangyarihan ng Diyos, but because God has a plan na fulfill po ang promise ng Diyos sa buhay ni Paul. Which is the point number 1. Kuya Mike? Okay. May plano po ang Diyos. Point number 1, lahat po tayo may plano ang Diyos. Bago pa tayo isinilang, bago pa tayo nahulma sa sinapupunan po ng ating ina, God has a plan. Habi doon sa Ephesians 2:10, you are created in the image of Jesus Christ. Okay? Bago palikhayin ang mundo, God has prepared us for righteousness. And Jeremiah, palagi po natin naririnig. Plan of God is for us, for our good, not for our calamity. And John 10, verse 10, sinabi niya rin po na I had come that we may have life, and life that is to the fullest. So, in Acts, na-remember niyo po ang Acts 1:8. Nasabi doon, ang Panginoon, you will be my witness. So, ibig sabihin noon that you will be a witness, empowerment yon because the Holy Spirit nagbigay sa kanila ng kakayahan, ng inspirasyon, ng motivation para ikalat ang mabuting balita. And Galatians and Acts chapter 9, which is yan na lang po ang pinili ko. But before that, in Acts 13, okay, in Acts 13 verse 2, pinili sila. Okay? Si Barnaby and Paul was
chosen by the church. Kaya sila yung body-body. But I want us to focus in chapter 9 ng Acts 15:16. Sinabi po dito, Kuya Mike, pakibasa naman. Acts 9:15-16. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Ipakikita ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Okay, so thank you Kuya Mike. So in Acts chapter 9, diyan po na-encounter ni Paul si Jesus. At yan yung sinabi ng Panginoon. I think I forgot the prophet, no, sinabihan ng Panginoon na he will say that to Paul, na siya ay pinili. Before he was born, pinili na po siya ng Panginoon. So just like ourselves today, God has a plan and purpose in your life. Hindi ko alam kung kinakapa nyo pa or alam nyo na or what stage of your life na hiniklaim mo talaga na totoo sa'yo, oo nga, may plano ang Diyos sa buhay ko. Don't ever underestimate your situation na totoo ba to? May plano ba talaga ang Diyos sa buhay ko? Because God is in control regarding of your situation, regarding man sa disability mo. God has a plan. John 9:3, sinabi niya, so that the power of God manifested in Him. So may disability ka, wala kang disability, God has a plan and purpose in your life. Okay? Madalas lang, pag may bagyo na, nawawala na yung plano ng Diyos. Diba? That's our struggle. That's our struggle. Even me, may struggle yan. Talagang pag meron ng bagyo, nawawala na, nasishake yung ating faith. Next slide, Kuya Mike. So, oo nga Kuya Mark. Oo Kuya Mark, alam ko may plano ang Diyos sa buhay ko. Okay. So, sila Paul, okay, alam nila na pupunta siya sa room, okay, kasado na lahat. And all of the sudden, nagkaroon po ng storm. Nagkaroon ng bagyo sa daan, sa dagat, sa ruta na dinadaanan ni Paul. So, what happened? Akala ko may plano ang Diyos. Parang hindi ito yung inaasahan ko. Some point of our life, maybe, ganun din ang tanong natin. Okay? Bakit biglang may bagyo? Akala ko may plano ka, Lord, sa buhay ko. So, lahat po tayo, hindi po makakaiwas sa mga bagyo. Madalas, biglaan ang mga bagyo. Tama? So, ang Pilipinas, ang bansa natin. Tama? So, almost, we are on the months na maraming bagyo. Pero expected na siya. Tama? I don't know ilang bagyo na dumaan sa bansa natin. We will live storm. Mabubuhay tayo. Kasama natin yung bagyo sa bansa natin. So, walang pagkakaiba sa plano ng Diyos sa buhay mo. Magkakaroon tayo ng bagyo sa buhay. So sabi po dito, the follower of Christ does not make our lives storm-free, but God made us storm-proof. So sa makatuwid, sa madaling salita po, hindi pinangako ng Diyos na hindi ka dadaan sa mga bagyo. Maybe some of us ang bagyo ngayon sa financial. Maybe some of us relationship. Maybe hindi ka pa sinagot ng, nililigawan mo, or maybe palugi na yung business, whatever trials. Maybe sa pamilya mo, hindi ka pinapakinggan, or there's a broken relationship in your family. Whatever storm, the Lord doesn't promise na hindi po tayo dadaan, na hindi po tayo makakaranas.
Pero ang pangako ng Diyos, malalagpasan mo. Bulletproof. Kumbaga sa bala, di ba? May bulletproof. Hindi ka tatablan ng bulletproof. Tama po. Thumbs up kung ano yung bulletproof. Naintindihan ba yung bulletproof? Thumbs up naman. Si brother yan lang ba? Ano yung bulletproof? Ayan. So, walang pinagkaiba yung stormproof doon. Ibig sabihin, hindi ka matitibag ng kahit anong bagyo. Kahit anong biglaan na mangyayari sa buhay mo. If you really know the plan of God in your life. Because God is in control. Huwag niyo pong kakalimutan palagi yon. Next slide kayo, Mike. Ayan. So, kung may plano ang Diyos, of course, sasamahan tayo ng Diyos. That is called the presence of our life. Madalas, nawiwindang po tayo. Nawawala yung plano ng Diyos. Di ba po, inaccept nyo na si Jesus Christ. Tinanggap nyo na siya bilang Panginoon at tagapagligtas. So there's a presence of God in your life by the power of the Holy Spirit. Sabi po sa Bible, in Ephesians, sabi niya doon, the moment that you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, the Holy Spirit, which is the down payment of our salvation, of our relationship to the Lord, magdudwell sa inyo. In John 1:12, kapag ni-receive niyo siya, you have the right to become the children of God. John 1:12. So, meron ng presensya ng Diyos sa buhay mo. Wag na wag po natin kakalimutan yon. As He have a plan in your life, of course, sasamahan ka niya. Yun ang presence ng Panginoon, which is yung ating verse today. Okay, Kuya Cram, pwede mo bang basahin? Sige po. Ito ngayon ang payo ko, lakasan ninyo ang inyong loob sapagkat walang namamatay isa man sa inyo. Kaya lamang mawawasak ang barko. Nagpakita sa akin kagabi ang isang anghel ng Diyos, ang Diyos na nagmamay-ari sa akin at siya kong pinaglilingkuran. Sinabi niya sa akin, huwag kang matakot, Pablo. Dapat kang humarap sa emperador. Alang-alang sa iyo, ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mong naglalakbay. Kaya tibayan ninyo ang inyong loob, mga kasama. Nananalig ako sa Diyos na may mangyayari ang lahat ayon sa sinabi niya sa akin. Praise God. So, syempre, itong mga kasama po ni Paul, nagkaroon na sila ng anxiety, kasi bagyo na eh. Ikaw ba naman, nasa gitna ka ng paglalakbay, tapos bigla pong magkaroon ng bagyo. So, ang tendency, matatakot. Tama po. Kasi pag nagkaroon po ng bagyo sa laot, wala ka na pong ligtas. At kung makaligtas ka po, milagro. So ako po, laki din po ako ng probinsya. So 12 steps po. Nasa dagat na po kami. Pataas nga lang. Medyo bundok yung lugar namin sa probinsya. And literally, which is yung mga taga roon na nangingisda po, minsan umaabot po sila ng Pacific Ocean. Oo, parang sabi ko, wow, nakakaabot sila doon. So, there was a time na may nangyari, hindi naman sa Pacific Ocean talaga, which is malapit na doon talaga, nagkaroon ng bagyo, pauwi na sila, and to cut the story short, himala, nakaligtas po. So, dalawa sila, and nakaligtas po sila by God's grace. Kumapit sila sa kung ano, kinain nila yung damit nila, whatever po na dumadaan sa kanila na inaagos. Weeds, yung mga weeds, kinain nila. And to cut the story short, they survived. Pero milagro yon. Kasi kung how many hours ka sa tubig, titigas ka, lolobo ka. Your body will freeze. So isang himala po. That's why Paul in this verse, he encouraged them. Sabi niya, lakasan niyo ang loob niyo.
Maging matatag tayo. Kaya huwag kayong matakot. Why? Because Paul knows the presence of God in his life. Dahil doon, naligtas po ito, mga kasama niya. Next slide, Kuya Mike. Ayan. Nung hindi pa po, I think, kung hindi pa po sila nagbibiyahe, or nasa biyahe na, o umandar siguro yung how many hours, nagpakita po yung anghel kay Paul. And that was the time na sinabi po ng anghel, okay Paul, magkakaroon ng bagyo, but my presence is with you. Sabi ng Panginoon, walang mamamatay, mawawasak lang yung inyong barko, but wala pong mamamatay. So what an encouragement today. Ang dami pong promises ng Lord. What promises po na gustong-gusto niyo sa Bible? What encouragement? Meron bang encouragement sa inyo that struck in you? So napakaraming promises ang Lord sa atin. Pero again, kapag dumadaan ka na sa bagyo, wala na. Wala nang dati. Hindi ka na nga makapagdasal. Hindi ka na makapagbasa ng kanyang salita. At kung ano-ano pinagagawa natin. We worry, takot tayo. But this is more comforting. Kaya si Paul at peace siya. Relax siya. Kahit may bagyo. So dapat ganun tayo. Kahit may bagyo, relax ka. Kasi alam mong God is in control. Kasi alam mo yung presensya ng Diyos sa buhay mo. Kaya meron kang peace that surpasses all understanding. Ibang klaseng peace yun. Na meron kang problema, relax ka lang, hindi ka nag-aalala. Wow, that's beyond the peace of the world. Most of the time, ganun tayo. Next, slide Kuya Mike. Ayan. Bakit ko nasabi? Katulad niyo po, nag-aalala din ako. Look at the apostle of Jesus Christ. Look at the apostle of Jesus Christ. Sige, basahin muna natin. Sino po yung gusto magbasa dito? Ate Marilyn, pwede ka bang magbasa? O Tatay Samson? Yes po. Ayan, thank you Ate Marilyn. Sige po, go ahead. Nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, Panginoon, mamamatay tayo, sabi nila. Bumangon si Jesus at isinaway ang hangin at ang malaking alon. Tumahimik ang mga ito at bumuti ang panahon. Pagkatapos sinabi niya, nasaan ang inyong pananampalataya? Ngunit sila'y natakot at namangha. Sinabi nila sa isa't isa, sino kaya ito? Inuutusan niya pati ang hangin at ang tubig, at sinusunod naman siya ng mga ito. Praise God. Thank you Ate Marilyn. Welcome po. Thank you Ate Marilyn. So, posible kaya na kahit maranasan natin ang kabutihan o himala ng Diyos, ay magkaroon pa rin po tayo ng pagdududa sa ating Panginoon. Posible kaya yon? Kasi po itong mga disciple, kasama na nila si Jesus eh. So dapat they were fully convinced that Jesus is the Lord and Savior. Tama po? Dapat kumbinsido sila. Nakita nila yung miracle, nakita nila yung patay na binuhay, nakita nila ng lahat ng milagro na ginawa ng Panginoon. Pero dito, kasama pa nila si Jesus at the boat. Ha? Sabi na, tulungan nyo kami, Panginoon, Panginoon, mamamatay tayo. Ha? Asa na yung promise ni Lord? Asa na yung presence ni God? Asa na yung plano ng Diyos? Oh, nare-realign tayo. Balik ka kay God. Balik tayo sa Panginoon. Kasi may presence eh. May presence ng Panginoon sa buhay natin. Tama? Kaya kung gaano katotoo yung salita ng Diyos, God presence in your life, it will affect your emotion, it will affect your mind and your action.
Bakit kayo nagduda pa? Bakit kayo natakot pa yung mga disciple? They are not fully convinced that Jesus is Lord. Not for the sake of the prophecy. Hindi dahil mangyayari yan. Pero that's we gonna learn. Yan ang matututunan natin. Tama po. Ang tao kasi maniniwala pag nangyari. Tama? Amen? So, next slide, Amen. Mike. Okay. So, anong ginawa ni Paul? Binigyan niya ng encouragement. By the way, we praise the people. Salamat po sa mga tao sa PWD Fellowship. If there is someone, people, who is encouraging you, like Paul, sa mga pinagdadaanan nyo, you are blessed. Dito po sa PWD Fellowship. Si Tatay Renante, si Kuya Mike, sino pa yung nagpipray sa atin, si Kuya Angel. We are more than blessed. And much more, we are blessed if there's people na talagang ini-encourage tayo in time of troubles, in times of storm in our life. Mapalad po tayo. Yan pala ipanalangin ka. You are blessed. Tama, kaya ganun po ang ginawa ni Paul. Kaya nakaligtas po sila. And the testimony of Paul, kung paano sila niligtas, ayun po ang dala-dala niya papuntang Rome. Okay? So, next slide kayo, Mike. And point number 3, if there's a presence in your life, of God in your life, natural, meron siyang pangako. Tama po. Madalas, sabi ko nga po, madalas yung pangako ng Diyos, hindi po natin maranasan. We're not fully maximizing the promises of God. Kasi pag nandyan na ang problema, nawiwindang ka na. Natataranta ka na. Hindi mo na alam ang gagawin mo. So, ang sabi po dito sa verse, okay, nung bumabagyo na, and then, nalampasan na nila ang bagyo, pero wasak na po yung kanilang barko, hindi na pwedeng maglayag yan. Wala nang capacity para maglayag. So, sabi diyan, sinukat nila. So, sa probinsya, nakakasakay po ako ng ganyan kasi hindi pa pwede, wala pang road talaga doon kasi bundok nga yun sa province namin. So, dumadaan kami sa passenger po na boat. So, kapag malapit na yung yung sa dadaungan, sinusukat yung tubig. Meron silang mahabang na magaan na kahoy, susukatin po yan. So that malaman po nila na available na pong ihulog yung angkla. Okay? Yung anchor ng boat. Okay? So yun po ang sinasabi diyan. Okay? Next slide po yung Mike. Alright. So, again, ano po ang sinabi dito ni Paul? Again, Paul encouraged them. In-encourage niya sila. Okay? Sino po ang pwedeng magbasa? Tatay Samson, pwede ka na? Tatay Samson? Yes, bro. Sige po. Go ahead, tatay. Verse 33. Nang mag-umaga na, silang lahat ay hinimok ni Pablo upang kumain. 14 na araw na ngayon kayo hindi kumakain dahil sa pagkabalisa at paghihintay. Kumain na kayo. Kailangan ninyo ito upang kayo makaligtas. Hindi mapapahamak ang sinuman sa inyo. Amen. And praise God, Tatay Samson. So, ang ganda po ng encouragement ni Paul again sa mga kasama niya. Pero, sabi doon, hindi sila kumakain. Balisa po sila. Anxious sila. Kasi nga, yung boat, wasak na eh. Paul, ano ka naman, Brother Paul, wala na tayong sasakyan, wasak na. So, isipin niyo po, 14 days na hindi po kumain. May mga ganyan po ba pag may anxiety dito? Hindi kumakain, hindi nakakatulog? Probably ito po yung nangyari. Pero again, si Paul, praise God, pinalakas niya pa rin.
Anong ginawa ni Paul? Pinakain niya sila. And then they praised the Lord. They praised the Lord. And then, kumain sila. And then, lumakas sila. Sometimes pala, yung mga stress, mga anxiety sa buhay natin, gutom lang pala. Tama? Kumain ka lang. Diba si Elijah, he was stressed, nandun po siya sa kuweba. And then, pinadalan lang siya ni God ng tubig at saka bread. At ayun, bumalik na kaagad. So sometimes, yung mga anxiety natin sa buhay, because literally, may chemical imbalance sa ano natin, sa katawan Gutom natin. lang yan. Yes, kapag stress ang tao, ganyan nangyayari. So, a lot of times, ganito yan eh. Parang ganito ang verse. Okay? Nagkaroon ka ng aksidente. Tapos, hindi ka naman nabalian. Okay. Nasunugan ka, pero hindi ka namatay. Nahold up ka, pero hindi ka namatay. Hindi ka pinatay. Ganon. So, anong heart mo? What is your heart? Kasi ganito ang nangyari. Dahil nakaligtas sila eh. Walang namatay dyan kahit isa. 276 people. Walang namatay. As the Lord promised, yun exactly ang ginawa niya. A lot of times, we are not grateful to the Lord. Tama, nalagpasan mo yung isang problema, okay, nakakalimutan mo ng pasalamatan. Na grab food is the key. Yan. Tama. Dapat maging grateful tayo. Diba? Napakaraming ipagpasalamat. Si Kuya Lan, sinasabi niya palagi. They're more than. Okay. Okay, anong kapansanan natin? Wala kang kamay. Pero nakakapita ka. Buhay ka pa. Tama. Buhay ka pa. May plano ang Diyos. May pangako ang Diyos. Tama. Merong presensya ng Diyos eh, sa buhay mo eh. Ano si brother, kahit ganyan yung kalagayan niya, matibay, matatag. At isa pang encouragement sa kanyang kapwa PW. Di ba ang sarap mong pakinggan nun? Tama. Kaya we are more than blessed kapag may mga tao po na ganun sa paligid mo. Like Paul. At tulad ni Paul. Di ba? Saan nag-focus si Paul? Sa promise ng Panginoon. That he will go through. That he will endure. Ano man yung pagsubok na dadaanan niya. That's it. That's why Paul experienced the promise of God. Kaya kung gusto natin maranasan yung promise ng Diyos, keep the courage. Tuloy lang. Laban lang. Kasi may plano ang Diyos sa buhay natin. Sabi nga ni Paul, si Paul din nagsabi, mamatay, mabuhay para sa Diyos. Kaya di kung patay na, di finish na. Tama. Ang mahalaga, ang importante, okay, I'm doing the will of God. That is exactly Paul is doing. Yan ang ginagawa ni Paul. Began to reflect sa mga distress natin sa buhay. Kasi madalas, meron pong tinuturo ang Diyos sa atin. At madalas, binibuild yung karakter natin. Maging matatag. Meron kang kapayapaan. Meron kang kaligayahan in spite of the presence of trials in life. That's why Paul experienced God's power. Next slide, Kuya Mike. Ayan. Once again po, naranasan ni Paul ang kapangyarihan ng Diyos. Amazing, amazing, amazing. Kung ang iyong mga kasama niya, negative yung kanilang isip. Sabi ko nga kanina, finish na tayo, Paul. Wala na, wasak na yung barko. Paano tayo makakaabot sa Roma? Tama. Kung ikaw yun, nga, no? Paano na tayo? We're stuck. Diba? We're stuck. Stagnant. Nandito na tayo. So ano pa? Finish na tayo, Paul. Pero amazing po ang nangyari. Basahin niyo po mamaya sa Acts 28 verse 1 to 10. So ang kinuha ko lang po yung verse 1 to 2. So sabi diyan, na makaligtas na kami. Okay? This is probably Luke. Si Lucas po ang nagsusulat nito. Kasi kasama siya. Okay. So, excited lang. Nang makaligtas na kami, nalaman namin ang pulong iyon ay tinatawag na Malta, which is Cyprus.
Napakabuti ng ipinakita sa amin ng mga taga roon. Wow! Right, sapagkat nang bumagsak ang ulan at naging maginaw, nagsiga sila, that is the bonfire, at inasikaso kaming mabuti. Wow! Kasi nga, naging opportunity po kay Paul para isagawa ang mga milagro at maibahagi ang mabuting balita. Anong ginawa nila? Ginamot nila yung mga may sakit. Na-amaze, na-wonder yung mga tao doon. Wow! Kasi nung panahon na yan, Diyos-Diyosan, tama. Mga hintel, Diyos-Diyosan eh. Mga Diyos-Diyosan yun. So, akala nila, okay, mga Diyos. Sabi nila, bumabaya, hulog ng langit. Bumabaya ata yung mga Diyos. Because of that. First time lang makita yung miracle. That's why, ganun din po ang mangyayari sa buhay natin. If we focus on the will of God, the plan of God in your life, you will see the power of God working in your life. Tama po. Makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Maniwala ka muna. Gawin mo muna ang kalooban ng Diyos and you will see the power of the Lord. Amen? So, yung picture dyan, pagpasensyahan nyo na po, yung picture, yan na po. So, naglangoy na po sila kasi nga po, what do you call this? Yung barko na stagnant na doon. So, hindi na pwede makalapit doon sa ano. So, naglangoy sila. Mabuti na lang po, marunong po silang lumangoy. And the other picture, yan na po yung picture ng Cyprus, ng Malta ngayon na araw. So, forgive me, hindi ko na ano yung, ano yan, mas magandang picture para maano natin. But, okay, next slide kayo, Mike. So, alright. Okay. So, ito po yung ating last verse. In Romans 8:28, sabi mo dito, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. So lahat ng nangyayari, lahat ng bagyo, pagdadaanan mo man, hindi mo pa nadaanan, lahat po yan para sa ating kabutihan. It is for our own benefit. Kasi nga po, magiging matibay ka. Yan ang paraan ng Diyos para maging matibay ka. Amen? Para ma-build yung karakter mo. Diyan po masusubukan ang pananalig natin sa Diyos. Pananalig mo, pananalig ko sa mga bagyo, mga biglaan, mga pagsubok sa buhay. Kaya dapat ma-develop natin ang divine perspective. Makita natin ang salita ng Diyos, ang kalooban ng Diyos sa nangyayari sa atin. Amen? Kasi wala pong aksidente sa Diyos. Lahat po yan orchestration ng Diyos. Pagkilos niya po yan. Pag-iingat sa atin. In fact, pag-iingat sa atin. Okay? So, last slide ko yung Mike. Ayan. So, knowing that God has a plan, that God's presence will be with you 24/7 with yung presensya ng Diyos. Kasi ang tao, segundo lang. Pero ang presence ng Diyos, sabi niya, 24/7, 7-11, 24 oras. And knowing that the promise of God will be fulfilled also in your life, and you will see the power of God. That is the picture of Jesus Christ as the anchor that we can hold on. Yung ginawa ng Panginoong Hesus sa cross ng Kalbaryo, it point out the storms in life. Sabi niya, if it is possible, Father, take away. Sabi niya, tanggalin mo yung kupa na to. Kung meron pang paraan, sabi niya, aking Ama na nasa langit. Pero hindi po ang kalooban ko, hindi ang kalooban niyo masunod. What a wonderful promise of God. Dahil doon, kaya po natin lagpasan. Kaya po natin i-endure yung mga pagsubok. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi lang po tayo niligtas ng Diyos. It's the comfort.
It's the peace. It's the power of God to deliver us because He promised that He will be with us. Sinabi niya hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Kaya sinabi ko kanina, gaano katotoo ang salitang God is in control sa'yo. Because it will impact, it will affect the way we respond to any storm, any trials, any challenges, any uncertainties in our life. Hindi ko alam kung anong storms mo ngayon. Ako, masakit po yung gums ko. It's been 4 days. Masakit yung gums ko. Si Michael, inuubo. Ayan. And yun, I'm preparing the message. Ito na nga po. Tuloy pa rin ang buhay. Life must go on. Life must go on. Kasi yun naman po How can you keep your courage? Diba, ituloy mo. Tuloy ang buhay. Tuloy ang laban. Dahil kasama natin ang Panginoon. Amen? Alright, so pray na po tayo before the last slide to your mic. Let us thank the Lord. Ayan po, let us pray. Our Father in heaven, thank you, Lord, for reminding us today, reminding us, Panginoon, that you are in control of everything that is happening in our life. And the most important, Panginoon, nakasama ka namin, hindi nyo kami iiwan at hindi nyo kami pababayaan. Give us wisdom as we encourage one another. Give us knowledge, Panginoon, para po malip up namin ang bawat isa regarding of what they are going on in their life today, Panginoon. Makapagbigay kami ng encouragement sa kanila. Makapagbigay kami ng comfort. Makapagbigay po kami ng wisdom sa kanila kung paano nila malalagpasan lahat ng kanilang pinagdadaanan. Thank you, Lord. It's an honor, it's a privilege, Lord, to be used by you. And thank you for everything, Lord. In Jesus' name, amen and amen.